As we call on Pastor Ian, God bless you. Reach out and touch the Lord. God bless you, Pastor. As we goes by, you'll find it's not to be seen, to hear your heart's cry. He is passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord. Minsan pa, hallelujah, glory to God. Reach out, hallelujah, and touch the Lord as He goes by. You will find it's not to be seen, to hear your heart's cry. He is passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He goes by. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat sa ating Panginoon. Tunay ang sabi ng awit, naririto siya. At kung siya'y naririto, ay humipo kayo sa ating Panginoon. At ano man ang ating pangailangan ay tiyak na makukuha natin sa gabing ito. Hallelujah. So, minsan pa ay mapagpalang umaga po sa bawat isa. Maraming salamat sa Panginoon muli sa pagkakataong ito na mabigyan tayo ng panahon na makapagbahagi. At yun lamang ating desire, mga kapatid, sa ating puso, maglingkod. Hallelujah. Kaya tayo tumatayo sa likod ng pulpito ay para maglingkod, mga kapatid. At ang totoong nagmi-minister naman talaga, hindi yung ministro, kundi yung spirito na nasa likod nito. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo hatak sa gabing ito sa ating Panginoon. Minsan pa ay narito po ang salita sa atin. Amen. Bago tayo manalangin, babasahin natin po ito dito po sa aklat po ng Matthew chapter 15 verse 21 to 25. Amen. Sabi dito sa 21, Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil. 23, But he answered her not a word. So napaka-unusual niyan, mga kapatid. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. 24, But he answered and said, I am not sent, but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. Hallelujah. Isa pang scripture. Sabi dito, Hebrews chapter 11 verse 6, But without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Tayo mananalangin sa ating Panginoon. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa mga salitang ito. Amang banal na may-ari sa aming buhay, O Diyos na dakila sa lahat, kami narito, Lord, sa gabing ito, Panginoon, na patuloy na lumalapit, buong pagpapakumba, Panginoon, sa iyo pong presensya, na alam mo, Lord, ang laman ng aming puso, bago pa namin itapak, Lord, ang aming mga paa, Panginoon, sa munting iglesia na ito. Alam mo ang aming panalangin, alam mo, O Diyos, ang laman ng aming puso, Panginoon, at kilala mo, Lord, ang bawat isa, maging ang kanilang pananampalataya sa gabing ito. Kaya, Lord, umaasa kami at lubos na sumasampalataya, Panginoon, na anuman, Lord, ang mga pangailangan, Panginoon, ng bawat isa na hindi ko po alam, Panginoon, but, Lord, Ikaw ang higit na nakakaalam, Panginoon, sa mga pangangailangan nila. Kaya, O Diyos, i-honor mo, Lord, ang pananampalataya nila at humipo sila, Panginoon, sa iyo sa gabing ito
na anuman ang mga pangangailangan na yun, Panginoon, ay ibigay mo, Panginoon, sa gabing ito. Alam ko, O Diyos, na hindi maikli ang kamay mo upang abutin ang bawat isa, O Diyos. Kaya narito ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sabi mo, 2 o 3 lamang na nagkatipon sa iyong pangalan. Kami, Lord, ay higit sa bilang na yan, Panginoon. Kaya naniniwala kami na narito ka sa aming kalagitnaan at bibindikahan mo ngayong presensya, Panginoon, sa pag-abot ng bawat pangangailangan, kung yan man ay sa karamdaman man, Panginoon, o sa mga bagay na hinihiling nila, Lord, sa gabing ito. We pray, Lord, as we pray and reverently, Panginoon, na humingi, Lord, sa iyong presensya, Panginoon, ay ipagkaloob mo po ito sa kanila. May you anoint us, O God, your preacher, hindi lamang ako, Ama, kundi ang bawat pakinig, Panginoon, ng iyong mga anak, upang kanilang matanggap, O Diyos, ang mga salita na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo, Lord, sa iyong maliit po na lingkod. Muli, Lord, ang lahat ay aming kinukumit sa iyo, O Diyos, kasama po ang papurit pasasalamat sa iyong dakil at matamis na pangalan, Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Tayo malaya na makaupo. Mga kapatid, thank you, Jesus. Salamat sa ating Panginoon. God bless you. Magandang mapagpalang gabi sa bawat isa. Bride of Christ. At tayo ay narito sa gabing ito bilang ito talaga yung linya ng ating buhay. Amen. Ang pumarot pa rito at wala tayong ibang pinupuntahan at wala tayong ibang desire tuwing tayo dumadalo sa isang gawain ay makita ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Kasama ang bawat pangangailangan at tayo may pananampalataya ay makukuha natin, mga kapatid, sa gabing ito kung ano yung ina-expect natin. Amen. So, tayo magsimula dito, mga kapatid. So, nais ko pa magkita ng munting mensahe po na ito na diligent faith approach. Amen. So, nakita natin sa scripture kanina, Hebrews chapter 11 verse 6, binanggit doon, mga kapatid, that diligently seek Him. Hindi lamang basta marahil isang beses lang na paglapit sa ating Panginoon o pagsabi ng isang bagay, pero diligently sa tawag dito, Greek word fodadzo, make haste, merong pagmamadali. Ibig sabihin, Pastor, masama ba yung salitang desperation? Actually, sa atin, hindi masama yun. Doon sa mga may pananampalataya na nasa ganong kalagayan, kung minsan doon nahatak ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, unconsciously yung ating pananampalataya ay humahatak, mga kapatid, sa ating Panginoon at napipihit ang daan ng Panginoon sa atin. Ayoko magpauna, pero ang Panginoon ay tutugon ayon sa kung anong hatak natin sa gabing ito. Amen. So dito, balikan natin yung scripture na yan kanina. Amen. Sabi doon, himay natin yung scripture na yan dahil maraming beses nating naririnig ang pangangaral na ito, itong Canaanite o yung Syrophoenician woman. At napakaraming mensahe ng prophet dyan, mga kapatid. Perseverance, lahat, marami, mga kapatid. At sabi dito sa 21, ang ating Panginoong Jesucristo, kung titingnan mo dyan, ayaw niyang makita siya dyan sa ibang aklat. Na patago siya dyan, pumunta sa isang tahanan dahil ayaw niyang makita ng sino man dyan. Sabi niya, pumunta siya dyan sa coast ng Tyre and Sidon at patago dahil alam mo ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, habang siya yung nagmi-ministry, gusto niya talaga mag-minister, mga kapatid. Kaya lang, may mga pagkakataon, mga kapatid, kailangan niya ring makapahinga. Diba? Kasi, mga kapatid, pag tayo nagsaserve sa ating Panginoon, ibang virtue din yung inilalabas natin, mga kapatid. At nakakaramdam tayo ng kapaguran, pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon kahit na kung minsan nakakaranas tayo ng kapaguran, ang restoration lagi natin nasa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya alam mo, ang bagay na ibinibigay natin sa ating Panginoon, hindi yan nawawalan ng kabuluhan. Tapat siya, mga kapatid, na suklian yan, mga kapatid. At kung sinasabi natin sa gabing ito, Lord, naglingkod ako ng ganitong bahagi sa akin buhay. Maaari ba akong mag-withdraw ng ilang bahagi na pangangailangan ko sa gabing ito? At kung ano yung pangangailangan na yun, tutugunin ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, and behold, sabi niya, nagtatago siya sa ibang scripture, and behold, a woman of Canaan came out of same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. Meron siya pangangailangan. My daughter is grievously vexed with the devil. Amen. At alam natin, mga kapatid, ang Canaan, mga kapatid, Canaanite na woman na to, Syrophoenician woman, hindi po ito Hudyo. Ito po ay Gentile, mga kapatid. Teka, pastor, paano nangyari ang isang Gentile, mga kapatid, ay lalapit sa isang
sa ating Panginoon Jesucristo, samantalang ang pananampalataya ay pasimula na inilapag sa mga kamay ng mga Hudyo. Pero mga kapatid, alam mo, meron talagang plano ang Diyos, mga kapatid. Alam naman natin ang plano na yan, predestination, kabahagi tayo doon. Kahit pa sabihin, nagpasimula siya sa ministry ng mga Hudyo, pero alam mo, kumikilos siya, mga kapatid, sa ating panahon, sa hintil, mga kapatid, dahil alam mo, meron siyang nakita doon sa Gentile, mga kapatid, na hindi niya nakita doon sa mga Hudyo. Diba? Kasi ang Hudyo, mga kapatid, by nature, gusto lagi niyan sign bago mo na sumampalataya. Pero tingnan natin itong babae itong, mga kapatid. Sabi niya, my daughter is grievously vexed with the devil. At ang sabi doon, mga kapatid, sa 23, but he answered her not a word. Diba? Parang, kung titingnan mo, kung karnal ka naman din na tao, kilala mo ang ating Panginoon Jesucristo na nagme-ministry, mga kapatid, doon sa panahon niya, at naniniwala tayo na ang sabi, basta may pananampalataya ka, maibibigay sa'yo at lahat. Pero mga kapatid, sabi dito, hindi sumagot ang ating Panginoon Jesucristo sa Kanya. Diba? Masakit yun pag may pangangailangan ka at lumalapit ka sa isang tao kasi ine-expect mo, ang taong ito ay makapagbibigay ng katugunan dun sa hinihiling mo dahil sigurado ka dun sa taong yun. At ang babaeng ito, mga kapatid, ay hindi pinansin ng ating Panginoon. Pastor, ba't ba siya hindi pinansin? Unang-una, sabi ng mensahe, mga kapatid, mali ang pagtawag niya sa ating Panginoon. Because nung siya'y bumaba, mga kapatid, at nag-ministry for 3.5 years, mga kapatid, lagi niyang itinuturo yung anak ng tao. The Son of Man. Na alam natin, nagpasimula ang ministry ng ating Panginoon, Son of Man, Son of God, tsaka Son of David. Yung Son of Man is a prophetic ministry, mga kapatid, at ito'y 3.5 years lang, mga kapatid, nung siya'y mahayag sa laman. Son of God, nung siya'y nag-resurrect, mga kapatid, at sabi doon ay gaya ng isang priest na nag-minister from first church age, mga kapatid, hanggang doon sa ikapito. At doon sa dulo, ang sabi ng propesya, as it was in the days of Noah and Lot, mga kapatid, so it shall be in the coming of the Son of Man. Kaya kailangan siyang ma-reveal ulit doon, bago, mga kapatid, yung Son of David. So mali ang tawag niya, kaya hindi siya pinansin ng ating Panginoon. Dahil wala pa, mga kapatid, ang panahon, mga kapatid, ng pakikipagdeal ng Diyos sa mga Gentile, maliban, mga kapatid, na mahayag muli sa huling panahon yung anak po ng tao. Kaya alam natin, mga kapatid, mali ang pagtawag niya dyan, kaya hindi siya pinansin. Pero sabi dito, yung disciple, mga kapatid, ay nandoon, sabi doon, came and besought him, saying, send her away, for she crieth after us. Ibig sabihin, itong babaeng ito, may pangangailangan. At kung minsan, mga kapatid, pagka wala na tayong option, mga kapatid, talaga, na halos parang siguro, marahil lahat ay ginawa na niya, mga kapatid, isang tao na nangangailangan, meron at merong pinakadulo niyan, mga kapatid, na pupuntahan niya na ito na lang yung pinaka-last resort niya. Mga kapatid, isang bagay na alam ko ay sa atin, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, isa lang din naman talaga yung, hindi naman last resort. Dapat lagi unang ating Panginoon, nalalapitan mo sa lahat ng bagay. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, last option ko si Lord. Anong last option? Una lagi ang Panginoon. Hallelujah! Sa lahat ng bagay. Diba? Na sabi doon na isumpain ng tao ang kanyang pagtitiwalay sa bisig ng tao. Pero kung tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, hindi tayo mabibigo, mga kapatid. Hallelujah! Dahil ang Diyos, mga kapatid, hinihintay lamang niya tayo, mga kapatid, magkaroon ng pananampalataya, mga kapatid, sa atin. Sabi dyan, send her away, for she cried after us. At yung babae, mga kapatid, ang sabi ng prophet, mali ang tawag niya. Nung una, tapos sa 24, but he answered and said, I am not sent unto the lost sheep of the house of Israel. Diba? Pinakita na niya na, teka muna, ay hindi ako pinadala pa sa inyo. Meron pa akong dapat gampanan. Diba? Dahil siya'y pinadala, mga kapatid, alam naman natin yan, para doon sa mga Hudyo, i-gather sila, pero alam natin, back part, mga kapatid, ay kasama pa rin tayo doon, kasi ang dulo ng ministry ng ating Panginoon, nung siya'y nakayag, ay doon sa Calvary. At identified lagi natin, mga kapatid, bilang nobya ang ating sarili po doon. Sabi dyan, mga kapatid, na ang sabi ng Panginoon, balikan ko yung scripture, I am not sent but unto the lost sheep of house of Israel. At sabi dyan, then came and she, sabi ba dyan, complain?
Sabi ba, then came and she murmured. Ang sabi dyan, then came and she worshiped him, saying, Lord, help me. So una, son of David, tapos nung parang hindi siya pinansin at sinabi ng Panginoon, hindi ako pinadala sa inyo, kundi sa bayan ng Israel, dahil nag-scattered nga sila mga kapatid, ay nagsabi pa rin yung babae mga kapatid, at ang sabi doon, lumapit siya, at sumamba siya mga kapatid dun sa paanan ng ating Panginoon. Kasi sa kanila, ang word na worship, kailangan nasa paanan ka. Hallelujah. Sabi doon, saying, Lord, help me. Kaya sabi dyan, and he answered and said, it is not meet to take the children's bread and cast it to dogs. Teka, medyo masakit yun, pastor. Diba? May pangangailangan ka, tinanggihan ka na, may itinawag pa sa iyong pangalan. Because ang dogs, mga kapatid, unclean sa kanila yan. At ang mga Gentile para sa mga Hudyo, mga kapatid, ay marumi, unclean. Kaya nga merong segregation. Diba? Yung Jews, yung mga Hudyo, yung mga Gentile, tapos yung Samaritan. Because sa Samaritan, mga kapatid, is mixed po yan, mga kapatid, na blood. So dito, ang sabi, cast it to dogs. Pero alam mo mga kapatid, alam mo maganda sa babaeng ito mga kapatid, identified natin na meron siyang pananampalataya. Nang sabi niya doon mga kapatid, truth Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. At nakita natin mga kapatid, sinabi ng Panginoon sa kanya, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt, and her daughter was made whole from that very hour. Hallelujah. Pinagaling. Kasi mga kapatid, itong babaeng ito mga kapatid, Syrophoenician woman, na isang Gentile mga kapatid, hindi nila kailangan ng sign. Nang sabi nga ng prophet, itong Syrophoenician woman ay halos katumbas noong pong unang Gentile, mga kapatid, nung lumabas mga kapatid ng Israel doon po sa Egypt. Sino tinutukoy niya? Si Rahab. Nang sabi doon mga kapatid, si Rahab mga kapatid ay nagkaroon ng pananampalataya sa puso niya sa pamamagitan lamang mga kapatid ng pakinig. Kasi napakinggan niya sa ibang tao, mga kapatid, na ang Diyos ng Israel, mga kapatid, ay merong Diyos na naghawi ng mapulang dagat. Diba? Faith cometh by hearing the word of God. Sana hindi maging common sa atin yan, mga kapatid. Kasi darating sa punto ng buhay natin, mga kapatid, na yung mga bagay na napakinggan mo sa pangangaral ng iyong sariling pastor, mga kapatid, ay kailangang maging laman sa buhay mo kapag merong mga pangangailangan, mga kapatid, at yung mga bagay na naipon na yun, mga kapatid, ay magbimistula, mga kapatid, ng mga bagay na magbiminister sa iyo. Dahil, mga kapatid, sa pananampalataya na meron tayo, mga kapatid, hindi po ito isang bagay na katha o imahinasyon, mga kapatid, dahil ang pananampalataya na binigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay laging magtuturo sa kanyang sarili o sa kanyang salita. Nang sabi doon, mga kapatid, itong babaeng ito, di ba, napakahirap, mga kapatid, na lumapit sa isang tao at ikay tatanggihan, pero ang puso mo kasi alam mong merong kang makukuha sa kanya. Di ba, alam mo, may kwento nga, sabi, merong isang bata daw, mga kapatid, na lagi siya lumalapit sa lolo niya, tapos humingi ng piso. So yung lolo niya, sabi niya, alam mo, wala akong maibibigay sa'yo. Sabi nung batang maliit, mga kapatid, na apo niya, lolo, alam ko meron ka dyan. Alam mo kasi, mga kapatid, minsan yung mga lolo, wala talagang pera, pero dahil merong pangangailangan, mga kapatid, at naniniwala yung batang yon na meron siyang makukuha, mga kapatid, aalis yung batang yun na nakangiti at nakuha kung ano yung kanyang hinihingi dun sa kanyang lolo. Sana ganyan ang ating pananampalataya, mga kapatid. Na wala tayong nakikitang hindrances, mga kapatid, bagamat ang trato ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya dyan, mga kapatid, ay parang kung titingnan mo, parang hindi maganda. Pero mamaya babaybay natin yung mga scripture na sinabi ng prophet, mga kapatid, patungkol dyan. Ano muna yung pananampalataya? Babalikan natin. Sabi dyan, but faith is the substance of things hoped for, the evidence. It's not myth, it's not imagination. It's something you've got, and sabi dyan, you've already got it. And you're just as happy with it, that faith that you have, as you would be if you had the substance in your hand. Di ba? Ang sabi ng scripture, ang pananampalataya, sabi doon, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Di ba parang sa natural, ebidensya, pero ba't hindi nakikita?
Kasi meron tayong nakikita na hindi nakikita ng iba, mga kapatid, at ito'y katulad ng pananampalataya ni Abraham na ang sabi doon ay tinawag niya yung mga bagay na hindi pahayag, na ito'y tila bahayag na. Di ba kasi kung sa faith lang, una mong balikan si Abraham. Kasi si Abraham, mga kapatid, sabi doon, the father of faith. Ano ba meron kay Abraham, pastor? Si Abraham, mga kapatid, pinangakuan na magkaroon ng anak. Di ba? Bagamat ang kanilang kalagayan, mga kapatid, ay hindi na kayang mag-produce ng isang anak, mga kapatid, pero nangako ang Diyos. Naku, ang Diyos ang nangako, mga kapatid, siya mismo ang obligado sa kanyang sariling salita, mga kapatid. Ang kailangan mo lang, sumampalataya, mga kapatid. Naku, meron ka pangangailangan sa gabing ito, hindi ka aalis sa pinto ng iglesyang yan, mga kapatid, na hindi mo nakuha sa ating Panginoon. Dahil siya pa rin ang Diyos na hindi nagbabago, mga kapatid. Nang sabi doon, mga kapatid, si Abraham, binigyan ng anak. Nung binigyan ng anak, alam mo, tumawa yan sa unang record. Siya ang unang tumawa sa pangako. Kaya ano nga asahan mo? Kaya si Sarah, tumawa din. Kaya sabi doon, umabot ng 25 years. Paano umabot, pastor? Actually, umabot ng 24 years. Kasi marami siyang bagay din. Kasi alam mo, kahit pa tinawag tayo ng ating Panginoon Jesucristo, meron pa rin siyang mga i-workout na bagay sa'yo. Kasi nung tinawag si Abraham, sabi ng Lord, huwag kayong bababa ng Gerar, huwag kayong bababa ng Egypt, bumaba. Di ba? Tapos sabi, meron kang anak, may pinangako sa'yo, tapos nakinig siya kay Sarah, kaya nagkaroon siya ng anak kay Hagar. Umabot ng 24 years at pinakita ng mensahe, mga kapatid, ang sabi ng prophet, until Abraham fully obeyed God. Saka lang siya binless. At nung dumating, mga kapatid, yung ika-25th, bumaba, mga kapatid, si Elohim, alam naman natin yan, at binigay sa kanya yung pangako, sabi doon, according to the time of life, ang ibig sabihin nun, yung 9 na buwan, manganganak si Sarah, kaya umabot ng 25 years. At dumating ang panahon na kailangan niyang itest si Abraham. Kaya huwag na tayo magtaka kung merong testing. Kung may pagsubok. Pastor, kung kailan ako dumiin sa pananampalataya sa Panginoon, parang ba't lalong mainit yung pagsubok? Hallelujah. Si Abraham tinest na. At sabi doon, nung nag-test sila, mga kapatid, sabi niya, dalhin mo si Isaac at ihain mo sa akin doon sa bundok. At sabi doon, mga kapatid, dinala niya si Isaac doon, mga kapatid. At sabi niya doon sa alila, tingnan niyo yung pananampalataya. Sabi niya doon sa alila niya, dito lang kayo, kami ng bata ay aakyat para maghandog sa Diyos at kami ay babalik sa inyo. Pero alam niya, iaahin niya, mga kapatid, si Isaac. Kaya pag binasa mo yung Romans, mga kapatid, ang sabi doon, ibinilang ni Abraham si Isaac sa mga patay, pero ang pananampalataya niya, kung ang Diyos ay kayang ibilang si Isaac sa mga patay, ay kaya niya ring ibilang ito, mga kapatid, ng Panginoon upang ito'y ibangon. Kaya nung nandun sila sa taas, mga kapatid, silang dalawa na lang, mga kapatid, dun sa pinakamataas, ang sabi doon, nakahanda na lahat. Sabi ni Isaac, Ama, yung panggatong at lahat nandito, pero asaan yung hain? Kasi, mga kapatid, ang hain, mga kapatid, di ba, part yan ng sacrifices, di ba, na ino-offer. Ito'y katumbas ng paglilingkod. Pero alam mo yung pananampalataya ni Abraham, sabi niya, ang Diyos ang magpo-provide ng hain para sa kanyang sarili. Alam mo, merong mga mananampalataya na problema sa paglilingkod nila sa ating Panginoon. Pero intindihin niyo maigi yung sinabi ni Abraham. Sabi niya, ang Diyos ang magpo-provide ng hain para sa kanyang sarili. Ang Diyos ang magpo-provide ng biyaya sa iyo sa paglilingkod mo sa ating Panginoon para makompleto mo yung kalugod-lugod na paglilingkod sa ating Panginoon. Siya ang magpo-provide, mga kapatid, para matupad kung ano man yung hinihingi ng Panginoon na paglilingkod sa iyo. Kaya nung sinabi niya yan, mga kapatid, na ang Diyos ang magpo-provide, mga kapatid, para sa kanya, biglang may nakita siyang ram doon. Sabi ng prophet, alam mo, napaka-imposible, 3 araw lang na ang makakayanan siguro para mabuhay ang ram doon. Pero biglang mayroong ram na nakaakyat doon. Na ang Diyos talaga yung nag-provide sa kanya, mga kapatid. Pinigilan siya, mga kapatid, doon sa pagpatay sa kanyang sariling anak. Kasi merong pananampalataya. Kaya nung makita niya yung pangyayaring iyon, ang sabi niya, di ba, ang tinawag ang ating Panginoon bilang Jehovah Jireh. God that provides. Mga kapatid. Kaya alam mo sa paglilingkod, Diyos talaga magpo-provide.
Kahit biyaya sa paglilingkod sa ating Panginoon, di ba meron iba, struggle sila. Ang Diyos ang magpo-provide ng kanyang sariling hain. Ating Panginoon Kristo binigay na dun eh. Kaya para saan mga kapatid na huminto tayo? Panghinaan tayo. Kung sa lahat-lahat ng to, wala tayong ginawang anuman, kundi lahat, siya nag-provide. Ang kailangan mo lang sumampalataya, mga kapatid, na ang Diyos na tumawag sa iyo sa pamamagitan ng kanyang biyaya, mga kapatid, ay magdadala sa iyo hanggang doon sa dulo, mga kapatid. Hallelujah! Kailangan lang ng pananampalataya. Hallelujah! Ayun yung pananampalataya. Sabi mga kapatid, kaduktong, sabi dito, for instance, di ba kasi ang prophet mahilig siyang gawing simple yung mga bagay. Ano bang pananampalataya, Pastor Ian? For instance, like this, I'm starving to death, and a loaf of bread costs a quarter, 25 cents sa kanila, which buy the loaf of bread. Now, when I have a quarter in my hand, I'm just as happy as if it was the loaf of bread because it's the purchase price of the bread. Yan daw yung pananampalataya. Paki-explain nga, Pastor. Sabi doon, kapag ka nagugutom ako, ibig sabihin parang meron siya bang quote dyan na parang mamamatay na ako at ang makakasagot na lang doon sa aking pangangailangan ay isang pirasong tinapay. At yung halaga ng piraso ng tinapay na yon ay 25 cents. Nang sabi doon ay wala siyang tinapay pero meron siya 25 cents. Pero kahit wala pa yung tinapay, pero dahil meron siyang 25 cents, mga kapatid, ay masaya siya na para bang pareho lang yung damdamin niya na kahit wala siya ng loaf of bread, ay parang meron na siyang loaf of bread sa kamay niya dahil meron siyang 25 cents. Yan ang pananampalataya. Pastor, parang hindi ko pa nakitang na-manifest. Basta meron kang pananampalataya, 25 cents, just be happy. Na alam mong yung bagay na yan ay may paibang bibili mo, mga kapatid, dun sa pangangailangan mo. Na hindi kinakailangan makita ng mga matang ito, mga kapatid, yung pinaka-ebidensya, pagkat ang pananampalataya mo ang nagsisilbing ebidensya at naglalagay ng kapanatagan dun sa puso mo na kahit wala pa ngayon, pero mamaya ay ibibigay ng Diyos. Hallelujah! Glory to God! Na hindi natin iisipin, Pastor, pinag-pray ako, but parang wala pa rin. That's not faith. Ang pananampalataya, wala pa man ay sumasampalataya. Lord, salamat sa kagalingan, salamat sa provision, salamat sa pagpapagaling mo sa aking sariling anak. Hallelujah! Dahil nandyan yung 25 cents. Alam mo, ang ating puhunan lang, sumampalataya. Wala nang ibang hinihingi pa ating Panginoon pagkat lahat ay manggagaling dun sa pananampalatayang yun. Kahit ang paglakad mo sa mensaheng ito, mga kapatid, sa requirement at sa standard ng mensaheng ito, ang pananampalataya, mga kapatid, ang magiging puhunan mo. Kasi kailangan mo lang maniwala, sumampalataya, maniwala. Pagkat wala ka nakikita, mga kapatid, na hindrances dyan. Because faith is unconscious. Kaya nga sabi ng propeta, kung talagang gusto mo makita kung may pananampalataya dyan, dapat ay maging regular yung mga bagay na spiritual sa buhay mo. Kaya kung minsan hindi ka nakahihingi ng mga bagay, mga kapatid, kasi hindi regular sa'yo. Pero kung regular mga kapatid, ang pagsampalataya mo sa ating Panginoon ay kikilos at gaganapin niyang kanyang salita dahil may pangangailangan yung kanyang sariling anak. Hallelujah! Diba, nung sinabi niya, mga kapatid, son of David, walang sinabi. Pero nung sinabi niyang, Lord, help me, biglang umimik ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God, tas tinawag pa siyang aso. Masakit yun eh. May pangailangan tinawag kang ganun. Pero alam mo, itong babaeng ito, mga kapatid, meron siyang pananampalataya na lumampas ito, mga kapatid, doon po sa tawag dito, doon sa sinasabi ng ating Panginoon. Ayoko magpauna, mga kapatid. Tuloy natin yung quote. Sabi to, and when I know in my heart that I have accepted it, I believe that God has given it to me. Diba? I am just happy with that faith as if I was healed, because I'm going to be healed. Diba? I am going to be healed. Anyhow, I've got the substance right now. Nobody can take it away from me. I know it's right, and I can be perseverant with that. Pastor, ano ibig sabihin ng perseverant? Sa Tagalog, pinakamadali na lang, yung talagang magpatuloy ka na merong katatagan. You persevere, mga kapatid. Kasi sa buhay na ito, mga kapatid, maraming talagang discouragement sa buhay.
Maraming bagay na magpapahina sa'yo, mga bagay marahil na hindi mo ina-expect na darating na kung minsan, sa panahon na mas lalo tayong dumidiin sa pananampalatayang meron tayo, parang kabaliktaran yung nagiging itsura. Pero gamitin mo yung pananampalataya pagka tumitingin ka sa mga bagay na yan. Dahil laging ang Diyos ay merong ginagawa sa likuran yan. Nakakala natin ang Diyos, mga kapatid, pinagkulangan tayo, pero hindi tayo pinagkulangan. Hallelujah! Nainisip natin, kasi iniisip lang talaga natin eh. Mapasalamat tayo, mas mataas ang pag-iisip ng Diyos kaysa sa atin. Mas mataas ang kanyang daan kaysa sa ating daan. Na alam natin, maisasalig natin ang ating puso sa ating Panginoon, naka-ating papaubayang lahat sa Kanya, gagawa siya ayon sa Kanyang sariling paraan. Pagkat ang tao ay hindi pwedeng manatili sa daanan ng Diyos at sa Kanyang sariling daan. Sabi ng prophet, yung ating daan ay always wrong. Hallelujah! Kaya lagi natin pipiliin, Lord, anong kalooban mo? Kung anong nais mo? Kung anong kaparaanan mo? Kasi kahit minsan mga kapatid, sa paghiling natin, minsan disappointed tayo dun sa paraan ng pagtugon ng Diyos. Pero hindi sa terms natin. Sa terms ng Panginoon. Kung paano niya ipapadalang isang bagay sa iyo, mga kapatid, hindi po sa ating paraan. Pero ang hinihiling niya, may pananampalataya ka pa rin dapat. Kasi kung walang pananampalataya dyan, mga kapatid, hindi mo maihipo ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, perseverance is a continued effort to do or to achieve something despite difficulties, failure, and opposition. Kasi mahirap sumuong, mga kapatid, pag nasa gitna ka ng, alam mo, failure, difficulties, or opposition. Kasi nadidishearten ka eh. Pero ang tinuturo sa atin ng Biblia at ng mensaheng ito, mga kapatid, maging matatag tayo sa ating Panginoon. Na nagpapatuloy tayo, bagamat parang kabaliktaran yung atin nakikita dun sa ating inaasahan, mga kapatid. Tingnan natin, mga kapatid, na ang Diyos ay lagi nasa likuran ng bawat pagkilos. Diba sabi doon, God is behind every move. Pastor, every move talaga. Kahit pa hindi parang maganda o parang mainam sa atin, mga kapatid, lahat ay pinahintulot ng Diyos, yan ay gumagawa para sa ikabubuti natin. Walang tao, mga kapatid, na makaka-appreciate ng trials during the trials. Kaya nga kung minsan napapahiya tayo sa dulo, akala natin pinabayaan tayo, pero hindi tayo pinabayaan. After the trial, na-realize mo, nandun ang Diyos. Hindi tayo pinabayaan. Kumilos siya, nag-provide siya, mga kapatid. Hallelujah! Glory to God. Inisip natin, nagsiself-pity tayo sa gilid, pero sa dulo, maluha-luha ka pa rin kasi alam mong napakabuti ng Panginoon. Hallelujah! Kaya mga kapatid, balikan natin yan. Sabi dito, Amen. Tuloy tayo dun sa faith. Sabi niya, we are controlled by 5 senses. And those 5 senses is very fine until they interrupt the sense of faith. Kasi meron tayo ika-6 sense. Diba? Yung ating pananampalataya. Then when they come against the faith, pagka yung ating 5 siyensya, mga kapatid, senses ay against na dun sa pananampalataya, paano daw natin malalaman kung alin ang tama dun sa mga yun? Sabi, because faith will always agree with the word. Nangangahulugan lang ang tama, yung salita ng Diyos. Dahil mga kapatid, meron tayong emosyon at pag-iisip, mga kapatid, na akala natin pero hindi pala yun tama. Kaya babalik tayo dun sa standard natin, mga kapatid, para makasulong tayo, makapagpatuloy, dahil walang pwedeng mag-encourage sa atin maliban ng salita ng Diyos. Kasi kung minsan may mga tao, mga kapatid, na a-advisean sila pero hindi nila ito natatanggap ng mainam sa kanila kasi merong higit na pangangailangan na tanging ang Diyos lang ang kayang tumugon. At alalahanin natin kapag merong thirst, merong pangangailangan, merong malalim na pangangailangan, meron laging malalim na pagtugon ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng iwan niya yung isang uhaw o isang pangangailangan na hindi po ito natutugunan. Lagi itong magtuturo, mga kapatid, dun po sa tiyak na bagay. At kung meron tayong pangangailangan, ibig sabihin merong malalim na pagtugon ng Diyos sa gabing ito, mga kapatid, sa atin. Na wag tayong magduda na ang Diyos ba'y gagawa pa rin sa ating kalagitnaan ba? Parang wala ang Panginoon, hindi siya nawala. Ang tao ang nawawala sa posisyon niya, kaya wala siya sa presensya ng ating Panginoon. Kaya hindi tama ang iniisip niya at lahat. Pastor, paano babalik? Bumalik ka sa salita, bumalik ka sa ating Panginoon. Hallelujah. And then,
sabi dito, and then if your faith is contrary to the word, or you think it is, you've got a boast in your senses. O, tama? Of some scholarship that you learn about something. But when you get away from that, and depend completely upon faith, and faith can only build upon the Word of God, yung correct faith. Amen. Kaya nga lagi tayong babalik doon sa salita. Kaya alam mo mga kapatid, itong babaeng ito, na nakarinig siya na ang Panginoong Kristo'y kayang magpalayas ng demonyo, magpagaling. Alam mo mga kapatid, nilampasan niya yung pong tinatawag na law ng segregation. Kasi alam niya parang Hudyo ang ating Panginoong Kristo, kaya ang tawag niya, Thou Son of David. Pero nung meron siyang pangangailangan pa, naging tama unti-unti yung kanyang pagtawag sa ating Panginoon, kaya nakukuha na yung atensyon. Kaya kung minsan kailangan nating tingnan, paano tayo mag-approach sa ating Panginoon? Paano tayo lumalapit sa ating Panginoon? Pastor, lumuhod ako isang gabi, ba't parang wala? Hallelujah! Hindi ganyan yung diligent faith. Ang sabi doon ay, kailangan lumuhod ka dyan hanggat tugunin niya yung pangangailangan mo. Na hindi ka aalis mga kapatid na biguan. Diba? Ang pananampalataya, wala siyang nakikitang hindrances mga kapatid. Kaya yung pananampalataya nung Syrophoenician woman mga kapatid ay nakuha niya na yung kanyang tsansa doon dahil ang ating Panginoon Kristo yung salita. Ang sabi ng propeta, faith always finds its source. Kaya hindi na tayo nagtataka bakit yung pananampalataya natin laging umuugpong sa salita, bumabalik dun sa salita dahil siya mismo, yung salita ang nagbigay sa atin ng pananampalataya. Kaya ang kinakailangan yung pananampalataya ay makaharap yung salita, mayugpong niya ang kanyang sarili dun mga kapatid, at makuha niya yung kanyang pangangailangan. Pagkat sa paanong paraan tatanggihan ng salita, yung pananampalataya, kung siya mismo ang mayakda mga kapatid, nung pananampalataya. Kaya nung nakita niya yung babae ito, mga kapatid, na nagpupumilit, kasi wala pa sa panahon eh. Di ba, hindi pa nila dispensation. Hindi pa dispensation ng mga Gentile. Pero dahil may pangangailangan, walang nakitang hindrances, mga kapatid, siya'y lumapit sa ating Panginoon at sinasabi, Lord, help me. At sabihin sa kanya ng Panginoon, ay hindi marapat ibigay sa inyo. Hindi naman tinapay ang pinag-uusapan nila. Alam mo kasi bakit ganon? Kasi alam ng Lord, ang mga Greek ay iba ang kanilang wisdom. Diba sabi doon, ang Greek ang pinanggalingan natin ng mga wisdom. Sabi doon, hindi marapat ibigay sa inyo yung tinapay. At alisin doon sa anak at ibigay sa aso. Pero sabi niya mga kapatid, diba, sabi niya, truth, Lord. Alam mo, pag ikaw ininsulto ng tao, bilang tao, parang masakit yun eh. Minsan, sasalita ka pa ng against din eh. Para makabawi eh. Pero yung tawagin kang aso, hallelujah, ay hindi pinansin ng babae dahil may pangangailangan siya sa ating Panginoon. Ang sabi niya, truth, Lord, ang ibig sabihin lamang, ang faith ay lagi nag-a-agree sa salita ng Diyos. Kahit paano ang sabihin ng salita, mga kapatid, wala tayong ibang sasabihin kundi amen. Pagtuldok dito, mga kapatid, dahil ang salita ng Diyos lagi po yung tama. Tayo ang mali. Hallelujah! Hindi niya tiningnan yun kasi may pangangailangan siya. At sabi doon, nag-uusap na sila, una, di ba, yung paghingi, tas biglang naging tinapay. Parang yun doon sa babae, doon sa woman of the well. Ang pinag-uusapan nila, pagsalok ng tubig eh. Tas biglang naging tubig na, yung tubig na buhay, biglang naging spiritual. At itong babaeng ito, mga kapatid, hindi siya tumigil. Sabi niya, truth, Lord. Hallelujah. Ay tinawag siyang aso. Mga kapatid, pag tayo ba tinawag tayong aso ng Panginoon, paano tayo magre-response? Baka yung iba, pagka hindi na pagbigyan ng Panginoon sa isang panalangin, tumalikod na. Hindi. Tandaan mo kung bakit ka lumalapit. Alalahanin mo ang rason ng iyong paglapit. Kung pananampalataya yan, mga kapatid, na nasa puso mo, mga kapatid, na lumalapit sa ating Panginoon, sumuong ka hanggang ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Nang sabi doon, nilampasan niya yung sinabi ng ating Panginoon dahil may pangangailangan. Di ba? Sabi niya, truth, Lord, pero tanda mo, Panginoon, na yung mga aso man ay kumakain ng mga mumo na nalaglag doon sa dulang ng kanilang Panginoon.
Hindi tinapay ang pinag-uusapan dito, kundi katugunan dun sa pangangailangan. Pero yung babaeng ito'y sinakyan ng isip ng Diyos, ibig sabihin, lumampas siya dun sa pagiging karnal, dahil mayroon ngang pananampalataya, sinakyan ng isip ng Diyos at sinagot siya sa pamamaraan o terms ng ating Panginoon. Kaya kung gusto mo talagang matugon, mga kapatid, yung pangangailangan mo sa ating Panginoon, hindi sa terms mo, kundi sa terms ng ating Panginoon. Hallelujah! Ano ba ang terms ng Panginoon? Sa Kanyang salita. Kaya ang pananampalataya ay laging babalik doon sa salita dahil yun ang ugpungan ng pananampalataya. At itong pananampalataya, sabihin natin, ang ating Panginoong Jesucristo sa panahon, siya yung salita, yung babae ng mistulang pananampalataya, siya'y kumapit doon sa salita, mga kapatid, hanggat ibigay, mga kapatid, nung pong ating Panginoong Jesucristo. Para bang si Jacob? Si Jacob na ang kanyang kalagayan ay sinungaling, mandaraya. Pero dahil dumating yung desperation, mga kapatid, ay hinawakan niya yung anghel. At yung anghel, mga kapatid, nagpupumilit, mga kapatid, na makawala sa kanya dahil magbubukang liwayway na. Pero hindi niya binitawan. Sabi doon, hindi kita bibitawat hanggat hindi mo ako pagpalain. Sino dito, mga kapatid, yung handang humawak sa ating Panginoon hanggat ibigay yung kanyang pangangailangan sa gabing ito? Dahil ang anghel na ito, mga kapatid, ay hindi nagbago sa atin. Siya pa rin ang tagapagbigay gantimpala, sabi dun sa scripture, them that diligently seek Him. Kung minsan dinadala lang tayo ng, di ba, Lord, ba't kasi dinala mo ako sa ganitong kalagayan? Naglilingkod naman ako, Lord. Pero mga kapatid, nais makita nandos yung desperation, mga kapatid, para yung potentiality ng pananampalataya ay ma-express, mga kapatid, ikaw mismo, mga kapatid, magkaroon ka ng magandang patotoo sa ating Panginoon. Na hindi lamang tayo, alam mo yun, nakabasa tayo ng scripture, nakarinig tayo ng ibang testimony, mga kapatid. Ikaw mismo, may sarili kang eksperyensya sa ating Panginoon na kumilos siya, mga kapatid, sa buhay mo. Hallelujah! Glory to God. Dahil ang Diyos, mga kapatid, nais niyang makita yung pananampalataya, mga kapatid na yan. Hallelujah! At alam mo, ang Gentile lang ang may kakayahang sumampalataya kahit walang nakikitang anuman. Hallelujah. Kaya alam mo, malaki ang expectation ng ating Panginoon Jesucristo sa ating panahon. Lalo na sa Kanyang, kasi binuhos na lahat sa atin. Kaya nga, mga kapatid, sa dulo ng panahong ito, mga kapatid, ina-expect ng Panginoon tayo ay magkaroon ng sakdal na pananampalataya, mga kapatid, sa Kanya. Hallelujah. Sabi pa dyan, now this woman, this Syrophoenician woman, she believed also, this Greek. She said, Lord, first, she said, thou son of David. Yung sinasabi ko kanina, a Gentile has no hold on Christ by the son of David because meron tayong hold, mga kapatid, dun nga po sa son of God or son of man. That was true King David, the race of Jews. He never paid attention to her, but when she turned and said, Lord, help me, that got him. So tamang approach, tamang pagtawag sa ating Panginoon. He was her Lord, not a son of David, but he was her Lord. Lord, help me. That caught him. And he turned around. Diba, alam mo, sabi ng propeta, ang tanging paraan para ma-attract mo ang salita ng ating Panginoon, manatili ka, mga kapatid, na gawin yung sinasabi ng Panginoon according sa Scripture. Kaya sabi nga, sa token paano tayo makakahingi ng mga tamang bagay sa Panginoon kung tayo mismo ay mali sa Panginoon? Kaya pag humingi tayo, syempre, in-express natin, Lord, anong mga pagkukulang ko't lahat? Hingi mo ng tawad sa ating Panginoon. Na sa ganun, walang maging hindrance. Kasi ang pananampalataya, mga kapatid, walang hindrance. Ang nagiging hindrance lang, mga kapatid, sa answered prayer, mga kapatid, yung pong unrepented sin. Kaya sabi ni David, if I regard iniquity in my heart, God will not hear my prayer. Kailangan mo lang namang ilapag sa paanan ng ating Panginoon. Ba't mo pahirapan ang puso mo? Sabi dyan, said, it's true, the dogs eat the crumbs from the master's table. That's true. Look, that woman had the right approach to God's gift. What did she say? He said, she approached it right. Pastor, pagpatungkol sa gift, alam mo, ang gift, hindi lang yan ang usap doon sa marahil kaloob ng Diyos na magpagaling. Ang gift ay hindi nangusap, mga kapatid, per se doon lamang sa gift na pagtugon sa pangangailangan mo. Sa loob ng iglesia, ano yung gift na yon na tinutukoy ko, mga kapatid?
Kung tama ang approach natin dun sa gift na binigay ng Diyos sa atin, mga kapatid, alam natin yan, Ephesians 4:11, may binigay sa inyong gift dito, mga kapatid. Alam mong isang gift, pag binigyan ka sa natural, appreciated mo yan kasi gift. Nakabalot, nakaribon. Pero hindi mo lubos na ma-appreciate yung gift na yan, mga kapatid, hanggat hindi mo tanggalin yung ribbon, yung balot, yung box, dahil yung totoong gift ay nandoon sa loob nito. Nawa, you can read between the lines. Kung gusto ninyong ma-express fully ang gift ng Diyos na binigay sa inyo sa iglesyang ito, mga kapatid, humatak kayo dun sa gift na yan, mga kapatid, matanggal yung balot, matanggal yung ribbon, mga kapatid, at ma-express yung gift na yun. Kaya kung minsan, parang yung iba walang tiwala sa kanilang sariling gift na binigay ng Diyos. Gift yan ng Panginoon. Kaya imposibleng hindi yan vindicated, mga kapatid. Hindi yan anointed. Gift yan ng Panginoon sa inyo. Ang kailangan nyo lang kasi sumampalataya at tamang approach. Hallelujah. Glory to God. Pero itong babaeng ito, tama yung approach sa ating Panginoon. Ano yun? Humility. Hallelujah. Di ba tinuro ng propeta? Paano makapag-overcome din? Humility. Mga kapatid, sabi doon, yung greatness ng faith is seen in great humility. Na kahit anong sabihin sa kanya, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo, truth, Lord, amen, Lord. Tinawag siyang aso, sinundan niya pa rin, sabi niya, truth, Lord. Pero Lord, hindi naman malaking bagay yung hinihingi ko sa iyo, kahit yung nalalaglag na lang namumo doon mula sa tinapay. Basta galing sa iyo, Panginoon. Basta galing dun sa tinapay na yun, mga kapatid, okay na sa akin kahit yung mumo lang. Kasi ang ministry ng Panginoon para dun sa mga Jew eh. Pero ito, meron pangangailangan, hindi siya humihingi na, kailangan mailapat mo yung kamay sa anak ko, Lord. Hindi eh. Sabi niya, kahit yung mumo lang, Lord. Kahit yung maliliit, ibig sabihin, kahit yung habag mo na lang, Panginoon. Kahit yung mercy, kahit yung grace lang, Panginoon, na ipakita mo sa akin sa gabing ito. At hindi siya nabigo doon, mga kapatid. Sabi doon, great is thy faith. At pinagaling yung kanyang anak, mga kapatid. Sabi doon, he disgraced her. I am not sent to you, your dogs in your generation. Your races are nothing but dogs. I am not sent to you. And she said, it's truth, Lord. Sabi niya, there's the word. Stay with the word. Faith will always recognize the word. Hallelujah. Kasi ang na-recognize niya yung Panginoon eh. Yung salita, mga kapatid, doon, dahil may pangangailangan siya, tama ang approach, may pananampalataya, mga kapatid, siya'y nanatili na humahatak, mga kapatid, sa Panginoon hanggat ibigay sa kanya yung pangangailangan. Eh minsan yung iba, manalangin lang ng isa, dalawa, biglang bumabalikwas na, parang di tumutugon ng Panginoon. It only shows walang faith dyan. Pero mga kapatid, kung sinasabi mo, Lord, maring hindi mo pa ibibigay, pero alam kong ibibigay mo. Kaya mananalangin ako, magpapasalamat ako, magko-confess ako sa kagalingan o anumang bagay na hiningi mo sa ating Panginoon because He will give it anyhow. Kailangan mo lang sumampalataya, mga kapatid. Hallelujah. But the dogs eat the crumbs under their master's tables, that's got Him. Yun ang nakakahipo sa ating Panginoon eh. Yung bagay na you humble yourself, pero nandoon pa rin yung pananampalataya. Hindi nawawala, mga kapatid. Sabi niya, he turned, tuloy natin, he said, for this saying, O woman, great is your faith, and you this saying, the devils left your daughter. What? She got what? She approached God's gift in the right way. Diba? You've got to approach, and remember, that was the first Gentile that ever had a miracle performed by the son of David. Sinabi niya lang son of David, but we know son of God yan. Remember, that was the first miracle performed to a Gentile. That's right. So kung first Gentile yan, pwede ba natin sabihin yan ng pattern ng paglapit natin sa ating Panginoon? In all humility at laging sinasabi lang ay amin sa salita ng ating Panginoon. That was the first miracle performed to a Gentile. That's right. This healing of Syrophoenician woman, that's right. She had the right approach to God's gift. Faith admits the word is right. Reverent, humble. See? Kung ano yung pangailangan natin, kung sinabi ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa Scripture, kailangan sampalatayanan mo. Eh minsan kasi, sobrang dami nating alam marahil sa mensahe, minsan nalalampasan natin yung mga simpleng bagay.
ng pananampalataya, mga kapatid, ay ito po'y isang simpleng bagay na pagtitiwala, mga kapatid, at paniniwala na ang Diyos ay gagawa sa ating kalagitnaan. Pero kung minsan nalalampasan dahil merong mga maluluwalhating bahagi, mga kapatid. Pero dun sa mga pangangailangan natin, mga kapatid, na marahil ay simple lang. Na ang hinihiling natin, hindi yung kabuuan, kundi yung bahagi o yung mumo na nalalaglag, mga kapatid, ay I believe kasapatan sa atin yun. Kahit ganung bahagi lang ang makuha natin sa ating Panginoon. Pastor, ba't kasi ganun yung kanyang approach doon sa babae? Sabi doon, giving her test. Kung minsan binibigyan din tayo ng test ng ating Panginoon kung anong magiging response natin doon sa hinihingi natin sa ating Panginoon. Diba? Humihingi ka na may pananampalataya, mga kapatid. Susubukin niya ng Diyos kung naniniwala ka ba talaga. Minsan nga, di ba, pagka may pinalangin ka, parang naging worse pa yung kalagayan. Pero tinitest ka lang natin yung Panginoon. Kung sumasampalataya ka pa rin, kahit meron kang nakikitang parang negatibo, mga kapatid, pero dapat kunin mo yung dulo niyan, dahil ang pananampalataya ay tumitingin doon sa pinakadulong bahagi, mga kapatid, ng promisa. Sabi niya, I'm not sent to your race, giving her test. Diba? Sabi niya, I am not sent to your race. Ulit niya lang ulit, Lord, oh my faith will always admit the word is right. Yes, sir, true, Lord, but I only want the crumbs. Diba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, may pananampalataya ka, tapos hindi ka nag-a-agree sa word. Hallelujah. Mahirap, mga kapatid. Sabi mo, may pananampalataya ka, pero hindi ka nag-a-agree dun sa word. Ang word, ang may akda nung pananampalataya mo. Kaya paano mo pasisubalihan yung word? Mga kapatid, sabi niya, that ain't modern believer today. You will come right down and do it the way I want you to, or I just won't receive it. May mga ganyan bang believer? Sana wala. Sabi niya, that's the way Naaman was, trying to get rid of his leprosy, but you have to take it the way he brings it, and when faith gets hold of it, you'll go on with it. Yes. Ano yung sabi niya kay Naaman? Si Naaman, mga kapatid, alam niya na mayroong propeta sa kanyang panahon. Na yung propetang yun, mga kapatid, kaya siyang pagalingin. Pero ang sabi doon, alam mo, kailangan mong lumublob doon sa ilog ng Jordan. Ang sabi doon, marumi. Sabi doon, kailangan 7 beses siyang lumublob doon. Sabi niya, meron naman doon sa Parpar, yung mga magagandang ilog, pero bakit doon siya kailangan dalhin ng Diyos? Kasi alam mo, kaparaanan ng Diyos. Hindi yung sa atin. Ang kailangan mo lang i-admit na ang salita ng Diyos ay totoo, sumulong ka, sumunod ka, mga kapatid, nang sa ganon yung fulfillment ng salita mangyari po sa atin. Dahil ang salita ng Diyos ay laging tama at hindi tayo ilalagay niyan sa alanganin. Inilalagay lang tayo niyan, mga kapatid, para buuin sa atin yung karakter. Hallelujah! Kasi may tama ugali na Naaman doon, mga kapatid, talagang nag-init yung ulo niya. Nung nilagay siya doon sa unang lublob, pangalawa, pang-7, diba? Unang panalangin ko, pastor, pangalawa, pang-6, wala pa rin, pastor. Hallelujah. Manalangin ka hanggang dumating yung ika-7 at ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ang Panginoon ay hindi pwede, mga kapatid, na baliin yung kanyang salita na pangako sa atin. Hallelujah. Sabi niya, she was hunting the crumbs. Remember, this woman had never seen a miracle. She was a Greek, but she believed it anyhow. She was like the harlot Rahab. Yung sinasabi ko kanina. Faith cometh by hearing, hearing the word of God. Kung tayo, mga kapatid, tunay na sumasampalataya, mga kapatid, faith cometh by hearing, nanggagaling sa pakinig, mga kapatid. Kaya yung mga tao, mga kapatid, na walang pananampalataya, balikan natin, tayo ba'y nakikinig? Kasi kung nakikinig ka, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon, ituturo niya sa iyo yung kanyang kaparaanan, yung kanyang wisdom, mga kapatid, nang sa ganun matupad, mga kapatid, yung mga scripture. Sabi diyan, she also admitted what Jesus said, that was the truth. I am a dog. Amen. Faith. Listen, Jesus was the word. And if you got a genuine faith, faith will always admit the word is right. Faith never argue against the word. It will stay with the word. And the word said, do it. That's the way faith will recognize it. Kung paano pinadala ng Diyos ang kanyang salita at paano ang kaparaanan, kailangan mong sampalatayanan para ma-express, mga kapatid, yung promisa. Kasi walang ibang paraan, mga kapatid, para ma-express ang isang promisa maliban kung merong pananampalatayang hahatak po dyan.
Naalala niyo yung barbershop testimony? Isa sa mga paborito kong testimony ni Brother Branham. Ang sabi doon ay, yung barbero, yung bulag na yun mga kapatid ay nakapila. Kasi ang prophet, malinaw niyang sinabi na huwag kang pipila dito hanggat hindi ka kumbinsido na kaya kang pagalingin ng ating Panginoon. Kaya nung time na pumila siya mga kapatid doon, at dinadala lang siya nung isang bata mga kapatid, at pinroclaim sa kanya ng propeta na ikaw ay magaling na, bumalik siya. Sabi niya, ba't hindi pa rin ako nakakakita? Sabi ng propeta, wala namang kinalaman yun doon sa sinabi ko sa iyo. Sabi niya, kasi may nakita ako na pinag-pray mo na merong tumor sa leeg na laglag. Sabi niya, ako, hindi pa rin ako makakita. Sabi niya, di ba nakita mo nung tayo sa discernment, pinakita yung dating buhay mo? Sabi niya, oo, narinig ko yun. So kung pinakita ng Diyos yung dating buhay mo, siya rin ba ang Diyos na kayang magpakita nung hinaharap? Sabi niya, oo. O sige, ganito gawin mo. Dahil nga lumaki siyang Catholic mga kapatid. Sabi niya, di ba pagka sa priest ninyo, pag sinabi ng priest ninyo, paniniwalaan ninyo? Sabi niya, oo. O sige, ganito gawin mo. Doon ka umatin ka sa gawain, yung 3 days na gawain na yun, sabi niya, sabihin mo, salamat sa Panginoon, pinagaling niya na ako. Kaya ginawa niya, sinundan niya, mga kapatid. At araw-araw, para doon sa 3 araw na yun, mga kapatid na meeting, ang sabi doon, extra praise God, salamat sa Panginoon, pinagaling na ako. At siya yung nagiging dahilan, bakit nagkakaroon ng kaguluhan doon. Na parang napipigil niya mga kapatid yung gawain. At ang sabi ng propeta, huwag niyo siyang sitahin kasi ako nagbigay ng instruction sa kanya. So ginawa niya yun ang ginawa mga kapatid na parang kakaiba siya doon sa mga tao. Kung minsan mga kapatid, magre-require ang Diyos na gawin natin yung mga bagay na hindi natin inaakala na kaya natin para ma-fulfill kung ano yung hinihingi ng ating Panginoon. Because yun yung pinaka-instruction niya mga kapatid na dapat nating gawin. At ang sabi doon mga kapatid ay dumating yung time, sabi ng prophet, after a month, nandun siya sa barbershop, mga kapatid, at ginugupitan siya ng barbero. Sabi niya, di ba dumating pumunta ka dun sa meeting ng Divine Healer? Sabi niya, oo, ako nga, nandun ako. Di ba sabi dun, pinagaling ka na? Tapos ang sabi niya mga kapatid, oo, pinagaling na ako. At biglang na-produce mga kapatid, yung pangako ng Diyos sa kanya dun kasi nakahawak siya dun sa pangako. Isipin mo, 1 month? Na yun lang ang ginagawa niya, magpuri. Tapos ikaw, hirap na hirap ka pang magpuri sa Panginoon. Hirap na hirap ka mag-testimony sa ating Panginoon. Sana maging malinaw sa atin kung ano yung mga pattern na binibigay ng Diyos sa atin, mga kapatid, para makuha natin kung ano yung hinihiling natin sa ating Panginoon. Pagkat walang magiging hadlang sa atin kung meron talagang pananampalataya. Hindi kinakailangan makakita ka ng mga maluluwalhating bagay. Kailangan mo lang sumampalataya, mga kapatid, sa puso mo na ang Diyos ay kayang gawin yan, mga kapatid. At i-confess mo, hallelujah, i-confess mo na i-confess yung bagay na hinihingi mo sa ating Panginoon hanggat ibigay niya. Dahil ang hinihingan mo ay hindi tao. Diyos ang hinihingan mo ng isang bagay na yan. At kung nakikita niya mga kapatid, na yan ay kino-confess mo, obligado siya mga kapatid sa kanyang sariling salita at pananampalataya na meron ka na ibigay sa iyo. Dahil yung babaeng Syrophoenician, mapilit siya. Nagpupumilit siya sa dispensation na hindi niya pa dispensation. Pero dahil may pangangailangan at merong pananampalataya, nilagpasan yun mga kapatid at nakuha niya kung ano yung hinihingi niya sa ating Panginoon. Hallelujah! Lampasan mo kung ano yung mga harang at mga pader na nakikita mo mga kapatid. Hallelujah! At kunin mo sa gabing ito. Dahil ang Diyos mga kapatid, ibibigay sa iyo. Hallelujah! Diba? Glory to God. Minsan, binibigyan ka lang din, patience. Diba? Kung ang Diyos, mga kapatid, binigay sa atin agad, parang, hindi Diyos yun, genie yun. Diba? Isang hiling natin, binigay agad. Masaya tayo kung talagang answered prayer. Pero yung expect mo, na kada isang mo, ibigay agad sa'yo, magiging spoiled brat ka sa ating Panginoon. Pero ang binubuo sa atin, karakter. Patience. Pastor, paano pag hindi tinutugon yung panalangin? Ang binibigay sa iyo ng Diyos, mga kapatid, patience. Kasi yung mga unang hakbang mo na tinupad ng Diyos yung mga panalangin mo, ang ibinigay niya, mga kapatid, pinataas niya yung faith.
Eh nung tumaas yung faith mo, nag-require ang Diyos ng patience, mga kapatid. Kailangan niyang i-delay yung mga hinihiling mo para makita niya anong response mo. Hallelujah! Dahil ang patience, sabi ko nga dito, yung patience, hindi yan paghihintay ng mahaba. Ang patience ay pagpapanatili na mabuting pag-uugali habang naghihintay sa pangako. Hindi yung nananalangin ka sabay murmur. Hallelujah! Nanalangin ka tapos nag-complain ka. Hindi, mga kapatid. Patience, mga kapatid. Ano bang ginagawa ng patience? Di ba sabi, mga kapatid, lalagpasan natin yung ibang mga quote, mga kapatid. Sabi niya, di ba, James, mga kapatid, chapter 1, verse 2. Sabi doon, "My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith," anong tinatry? Yung faith, ito'y gumagawa ng patience. At sabi, "But patience, let patience have her perfect work, that ye may be perfect, entire, and wanting nothing." So dumarating yung temptations dyan, pagka yan ay tinranslate mo, trials po yan. Count it all joy when you fall into diverse trials. Na nalalaman mo na ang pagsubok sa pananampalataya mo ay gumagawa sa iyo ng pagtitiis. At yung pagtitiis ay gumagawa din, mga kapatid, ng isang sakdal na gawa sa iyo para maging sakdal ka't ganap at wala nang kulang pa. So alam natin, ba't may trials? Ba't pinadatagal ng Diyos? Ba't pinaiinit ng Diyos? Para bang si Shadrach, Meshach, and Abednego? Hallelujah! Di ba sabi, hindi kami magbabow down dyan. Hanggang sa, siguro sabi doon sige, ayaw nyo, nilagay sa hurno. Pero mga kapatid, alam mo, hindi sila nabigo dahil doon sa pananampalataya nila na iligtas man kami, hindi kami sasamba dyan. Hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba dyan. Kaya ang ginawa ng Diyos, hindi inalis yung hurno, sinamaan sila sa hurno. Kung hindi kayang alisin ng Diyos yung pagsubok, sasamahan ka ng Diyos. Hallelujah! Glory to God! Hindi niya alisin, sasamahan ka niya dahil pinangako niya. Hallelujah! Kasama ka niya doon, mga kapatid. Kaya minsan may mga mainit tayong pagsubok, akala mo wala ang Diyos nandun Mainit, pastor pero nandun ang Diyos. Hallelujah! Hindi tayo pababayaan, mga kapatid. Pagkat wala tayong maibibilang sa Diyos na hindi righteous The Lord is righteous in all His ways and holy in all His works. Kaya wala tayong maibibilang sa Diyos. Lord, ba't mo pinahintulot to? Ba't parang hindi matuwid tong binigay mo sa akin, Panginoon? Napakainit naman ang pagsubok na to. Lord is righteous in all His ways and holy in all His works. Kaya ang dapat natin gawin, tumiwala tayo. Hallelujah! Diba, wag mo ikumpara yung pananampalataya mo sa iba. Diba, hindi dahil tinugon ng Diyos yung panalangin ng iba, ibinawas ng Diyos yung laan niya para sa iyo. Bawat believer may laan na blessing, mga kapatid, ang Panginoon sa iyo. Hindi niya binawas yan, mga kapatid, dahil hindi pa dumarating yun sa iyo. Hallelujah! Diba, walang pinagkaiba yung pananampalataya na ang yung panalangin ay tinugon agad dun sa mga lumipas muna yung panahon bago tinugon. Pareho ang Diyos, fair siya. Meron lang wino-workout ang ating Panginoon sa atin. Diba, yung katapatan ng Diyos, hindi yan nasusukat sa panahon, sa bilis ng pagtugon niya sa isang panalangin, sa pagbabago ba man nung kasalukuyang kalagayan mo ngayon matapos kang sumampalataya o manalangin. Wala dun yung katapatan ng Diyos, diba? Sabihin natin, "Oy, tapat ang Diyos kasi answered prayer." Paano kung hindi pa answered prayer? Anong testimony mo? Diba? Ang katapatan ng Diyos, mga kapatid, nandun lang sa Kanyang salita. Dahil nandun ang susi, mga kapatid, sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi man natin makita yung resulta. Hindi man natin makita ngayon, nananatili siyang tapat sa atin. Hallelujah! Glory to God. Wala tayong maibibilang na unrighteous sa ating Panginoon. Diba? The Lord is nigh unto them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. Nasa truth ba tayo? Hindi ba obligado ang Diyos na tumugon dahil tayo nasa katotohanan at tayo tumatawag sa Kanya? Ang problema, marahil ba kayong iba, hindi kasi tumatawag. Kaya sabi sa isang awit, diba, help my pride to humble, help my pride, di ba? I-humble ito na tumawag sa iyo. Hallelujah. Kasi pag di na tayo tumatawag sa ating Panginoon, sabi namin sa self-reliant na tayo.
At kapag self-reliant na tayo mga kapatid, bubunggo ka sa dulo. Kaya lagi natin kailangan ng ating Panginoon. Yung minsan, lalagay siya ng ganyan para magpaalala din sa'yo. Ngayon, iisipin mo ngayon, isang bahagi ka maluwag. At makikita ng Diyos, iba yung iyak mo, iba yung panalangin mo. Hallelujah. Di ba may pagkilos ang Diyos sa mga bagay? Kailangan ma-discern natin ano ba yung ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Huwag nating lampasan, mga kapatid, yung ginagawa ng Diyos. Dahil yung ginagawa ng Diyos, mga kapatid, yun talaga yung totoong, mga kapatid, para sa ikabubuti natin. Minsan nakala lang natin parang end of the road na. Pero alam na nyo, pagka end of the road, mga kapatid, mas lalong nagiging totoo ang Panginoon sa atin. Parang wala ng option at lahat, pero makikita mo, kikilos ang Diyos, mga kapatid. Basta hawakan mo lang na may pananampalataya yung kanyang mga pangako, mga kapatid. Dahil ang Diyos, obligado siya dyan, mga kapatid. Di ba minsan, sa atin yan parang common na lang God is obligated to His word. Paano tayo sumasampalataya na talagang obligado siya dyan? Obligado siya, mga kapatid. Kaya lang hindi ganun normal sa'yo kasi hindi rin normal, mga kapatid, yung pagsampalataya mo sa ating Panginoon. Pero kung regular, sabi ng propeta, magiging regular sa'yo ang pagsampalataya, magiging regular din, mga kapatid, ang pagkilos ng Diyos at pagtugon niya, mga kapatid, sa ating mga pangangailangan. Hallelujah. Diba? Kung merong humihingi ng kagalingan dito, diba? Sa ating Panginoon, diba? Humatakay sa ating Panginoon sa gabing ito. Diba? Huwag natin isipin, kasi maliit lang yung pananampalataya ko, pastor. Yung iba kasi sinasabi, maliit lang, kumpara dun sa iba. Yung iba, ang daming testimony sa Lord. Alam mo, kailangan mong patunayan sa buhay mo, mga kapatid, na ikilos ang ating Panginoon. Diba? Kung yung babaeng ang Syrophoenician woman, lumampas dun sa dispensation niya, mga kapatid, binigay ng ating Panginoon sa kanya. Hallelujah. Sino pa yung isang babae, mga kapatid? Diba? Ye ask and receive not. Ayan, sinabi ko kanina. Because you ask amiss that ye may consume it upon your lust. Diba? Ibabalik tayo. Ay, kaya pala hindi binigay ng Lord kasi mapapahamak pala ako. Ano yun? Protection pa rin ng Lord sa atin. Hallelujah. Kasi alam ng Diyos kung ano yung makakabuti at hindi sa atin. Kaya nga lagi natin sinisik kung anong kalooban talaga ng ating Panginoon. Pastor, yung kagalingan ba kalooban ng Diyos? Kung kalooban ng Diyos ang kagalingan, ibibigay niya sa iyo yan. Kasi kalooban niya yan. Anumang kalooban niya, ibibigay niya sa iyo. Kaya sampalatayanan mo kung kalooban ng Diyos ang hinihingi mo, mga kapatid, sa gabing ito, ibibigay niya. Mga kapatid. Hallelujah. Nais kong balikan, tingnan natin yung isang scripture dito. Kasi yung una, Syrophoenician woman. Mga kapatid. Itong scripture na ito, na nais kong ibahagi sa inyo, mga kapatid, itong woman with a blood issue. So, parang tumutugma talaga ang mensaheng ito, mga kapatid, sa gabing ito. Sabi niya dyan, while he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler and worshiped him, saying, My daughter is even now dead, but come and lay thy hand upon her, that she shall live. Sino po yan? Si Jairus. Ibig sabihin, itong scripture na to, mga kapatid, malinaw na ang pupuntahan ng Diyos, yung daughter ni Jairus, mga kapatid. Sabi dito, and Jesus rose and followed him, so did his disciples. Tingnan yung 20. And behold, a woman which was diseased with an issue of blood 12 years, came behind him and touched the hem of his garment. For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole, and the woman was made thee whole from that hour. Laging tinatanong, paano ba nahipo nung babae ang ating Panginoon Jesucristo? Balikan ko yung tatlong scripture dito. Tingnan niyo, mga kapatid, yung ibang remarks ng ibang mga books sa Biblia. Sabi sa Matthew, touch his garment. Pagdating dun sa Mark 28, ang sabi dun, but touch his clothes. Pero pag tinignan mo yung Luke 8, mga kapatid, Luke 8:44, came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood stanched, tumigil, naampat. So ang pinakatotoo dyan, mga kapatid, yung border of his garment. At kung titingnan mo yung Matthew, mga kapatid, alam mo, ang Diyos, ang kanyang appointment dyan, hindi naman talaga yung woman with a blood issue .
Di ba mamaya nag-iisip dito, siguro yung kayang tugunin lang ng Lord na panalangin, siguro yung mga talagang perfect, baka hindi nagkakamali. Pero mga kapatid dito, sa babaeng ito, ang sabi niya sa puso niya, mahawakan ko lang kahit yung dulo ng laylayan ng damit ng Panginoon ay gagaling ako. Alam mo bakit dulo ng laylayan? Alam mo ang history niyan? Alam mo sa Israel, Leviticus chapter 15 mga kapatid, nandun po yung gampanin ng high priest na kapag ka merong babaeng with a blood issue, sabi doon ay 7 araw yan. Sa 8 araw, pupunta siya sa high priest, mag-aalay siya ng 2 turtle doves tsaka pigeon para gawin yung ceremony mga kapatid ng cleansing kasi sa kanila considered siya na as unclean. So for 12 years na inaagasan siya ay considered na unclean. Ibig sabihin, walang taong maaaring nagbibigay sa kanya ng simpatsya. Iniiwasan siya dahil nga unclean siya. At sabi doon 12 years, ibig sabihin, nung ika-8th day, marahil yung unang 7 araw niya may agas, yung ika-8, meron pa rin. Kaya hindi siya makalapit sa high priest. Pagdating nung ika-9, meron pa rin. Pagdating nung ika-10, meron pa rin. 12 years. Kaya hindi siya gumaling mga kapatid. Kasi hindi naganap yung ceremonial ng cleansing sa kanya. Pero merong pangangailangan itong si Jairo sa ating Panginoong Jesucristo. At ang ating Panginoong Jesucristo mga kapatid ay pumunta doon kay Jairo. Pero pumilit mga kapatid, meron na namang isang babae na nagpumilit mga kapatid dahil may pangangailangan sa ating Panginoon na hindi kinakailangan papasukin niya ang Panginoon dun sa kanyang sariling tahanan. Ang sabi lang niya sa kanyang pananampalataya, mahawakan ko lang kahit yung dulo ng laylayan. Bakit dulo? Kasi nga unworthy siya. Hindi niya magawang makalapit sa ating Panginoon, dulo lang ang kanyang kayang hawakan kasi unclean siya. Pero ang sabi doon mga kapatid, di ba nung hinawakan niya mga kapatid, gumaling siya. Pinagaling siya ng ating Panginoon, na bagamat hindi kinakailangan mahawakan siya ng Panginoon, hinawakan niya yun, dulo lang ng laylayan. Anong uri ng pananampalataya meron ng babaeng yan? Nasabi doon yung prophet, pag nagpapa-prayer line, sabi to, ganitong number ang bubunutin namin kasi sinashuffle niya eh. Tapos nakapila. Tapos dinidiscern niya at sinasabi niya, pinoproclaim niya yung kagalingan. Biglang pipihit ang prophet mga kapatid at sasabihin niya, itong babaeng itong nakapula na nakatira sa ganito, pinagaling ka ng ating Panginoon. Ang appointment ng prophet mga kapatid, yung prayer line. Pero dahil may humahatak na pananampalataya sa gilid, kahit wala siyang number mga kapatid, pinagaling siya ng ating Panginoon. Hallelujah! Hindi kinakailangan na magkaroon ka pa ng special na appointment sa ating Panginoon na sa gabing ito mga kapatid may pangangailangan ka. Huwag mong isiping si brother, si sister lang ang pinakikinggan ng Diyos dahil meron kang maruming bahagi sa buhay mo. Kaya kang linisan ng Diyos at kalinsabay ay sagutin ang pangangailangan mo. Hallelujah! Diba? Hindi niya kayang linisan ang kanyang sarili. Wala siyang priest na pwedeng lapitan. Isipin niyo yung kalagayan ng babaeng ito for 12 years. Pero dahil nakita niya ang ating Panginoon, pupunta dun sa lugar na yun, sabi doon nagsisiksikan. At ang pupuntahan niya, hindi yung woman with the blood issue, yung anak ni Jairus. Pero sabi niya, Lord, kahit mawaan ko lang yung dulo ng laylayan ng damit mo, ay gagaling ako. Isang bagay mga kapatid, na sabi ng Panginoon, sino humipo sa akin? Alam ng Diyos kung ating pananampalataya ay nakakahipo sa Kanya. Kung meron kang pangangailangan sa gabing ito, kahit yung dulo ng laylayan lang ang hawakan mo sa ating Panginoon, mararamdaman niya yan mga kapatid at lalabas yung virtue at sasagutin kung anong pangangailangan mo. Di ba sabi pa nga doon ni Peter, si Peter kasi minsan bida-bida eh. Lord, ang daming tao, sabi mo sino humipo sa'yo. Sabi, hindi, naramdaman ko may humipo sa ibig sabihin, kahit nasa likuran ka pa, kahit nakatalikod pa ang ating Panginoon, kung may pananampalataya at nahatak mo ating Panginoon, walang blind spot sa Kanya. Ibibigay niya sa iyo mga kapatid dahil may pananampalataya ka. Hallelujah! Isipin mo nasa likuran eh. Diba? Tas naramdaman pa ng Panginoon kasi yung salita, mga kapatid, na naglalakad doon sa street na yon ay may pupuntahan dapat pero may pangangailangan sa likod at may pananampalataya. Ito'y naiangkla niya mga kapatid at nakuha niya kung anong pangangailangan niya sa ating Panginoon.
Diba? Kaya kung minsan mga kapatid, pagka merong inspiration dumarating sa atin, diba? Alam ko, experience nyo yan. Pag merong inspiration na dumating sa atin mga kapatid, at alam nyong mangyayari mga kapatid, nangyayari. Alam mo, ang Diyos na nagbibigay sa inyo inspiration na yun. Kasi siya yung may akda ng pananampalatayang yun. Kaya hindi pwedeng tanggihan ng kanyang mga promisa, ng kanyang mga salita, yung pangangailangan ng pananampalataya na yun. Kasi alam mo, ang pananampalataya, laging babalik po sa salita. Hallelujah. Pastor, ano ba yung hinipo talaga ng babae? Alam mo yung hinipo ng babae dyan, yung prayer tassel sa dulo ng laylayan ng damit ng Panginoon. Hinanap ko lang yung pinakamalapit na picture. Kasi mahirap mga kapatid ko minsan, sabihin natin, alam mo, may binigay sa akin ng revelation ng ating Panginoon. Diba? Sa message, marami yan. Pero ang revelation, lagi pong babalik sa salita ng Panginoon. Pagkat yung pananampalatayang yun, yung word ang may akda. Kaya sabi sa scripture mga kapatid, yung pong prayer tassel sa Numbers 14, ito yung alaala. Sabi doon, and the Lord spake unto Moses, saying, speak unto the children of Israel and bid them that they make them fringes. Yung fringes, yung tassel, in the borders of their garment throughout their generation, that they put upon the fringe of the borders of ribbon blue, kulay blue. And it shall be unto you for a fringe, that ye may look upon it, and remember the commandments of the Lord, and do them, that ye seek not after your own heart and your own eyes, after which you go to whoring. That ye, para saan yung prayer tassel? That ye may remember and do all the commandments, and be holy unto God. I am the Lord your God, which brought you out of the land of Egypt to be your God. I am the Lord your God. Yung revelation ng babaeng ito mga kapatid, nang sabi niya, mahawakan ko lang yung dulo ng laylayan ng Panginoon, kinonfirm mga kapatid, nung unang paalala mga kapatid ni Moses, because alam natin, hindi pwedeng biguin ng salita mga kapatid, yung pananampalataya. Ito'y laging babalik sa kanya mga kapatid para tugunin kung ano man yung pangangailangan. Kung minsan mga kapatid, may mga believer, hindi sapat yung paghatak nila sa ating Panginoon. Sabi doon, ang posisyon nasa likuran, humble, at sabi doon, hinawakan yung dulo ng laylayan, hindi kinakailangan, dapat maipag-pray ako ng ganito, mapahiran, dapat nakatingin ako sa east. Mga kapatid, kung merong pangangailangan, kung merong pananampalataya sa puso natin, huwag kayong aalis sa dakong ito mga kapatid, na hindi nyo nakuha sa ating Panginoon, pagka nanalangin na tayo mga kapatid. Kasi ang Diyos, hindi niya ipahintulot ng isang bagay sa atin, malibang nag-provide muna siya ng katugunan. Hindi ganun ang Diyos nating pinaglilingkuran mga kapatid. Dahil kung sapat yung ating pananampalataya, at naniniwala tayo mga kapatid na ang Diyos ay tumutugon mga kapatid sa atin, tutugon siya. Pero kung hindi tayo naniniwala hindi siya tumutugon, hindi talaga siya tutugon kasi walang pananampalataya nga hatak sa Kanya. Pero alam mo mga kapatid, kung merong pananampalataya dyan, mararamdaman mga kapatid ang pagkilos ng ating Panginoon. Diba? Alam mo, sabi nga, if someone is sick, sabi ng prophet, ask your pastor to pray for you. Because prayer changes things. At sasabihin ng tao, pinag-pray ako pastor, pero ba't hindi ako gumaling? Hindi ka pagagalingin ng pastor, sabi ng propeta. Ang sabi doon ay, tinutulungan lamang kayo na itaas ang inyong pananampalataya sa ating Panginoon, na tanggapin ang pangako na ibinigay na sa inyo 2,000 years ago. Ibig sabihin, itinatawid lang kayo sa pananampalataya para masampalatayanan nyo yung bagay na ginawa na ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Sabi doon, by His stripes we are healed. Tapos na yun mga kapatid Kailangan mo lang sumampalataya mga kapatid hanggang sa i-produce ng ating Panginoon yung pinaka-resulta. Di ba marami tayong bundok sa ating buhay? Alam mo yung trials. Maring meron tayong mahal sa buhay may sakit. Ako nga mga kapatid, may operation Alam mo bang 10 weeks na ako mga kapatid, meron pong 12 inches na gasa dito? Butas yan mga kapatid. Pero sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, nakakapangaral pa rin. Dahil hindi ko tinitingnan butas mga kapatid, dahil meron pa na ng palataya dito sa loob na ito mga kapatid na ang Diyos ay kayang magpalitaw ng buto at laman mga kapatid. At kung tayo lamang ay maniniwala sa gabing ito, ano man ang ating pangangailangan,
Walang karamdaman ang pwedeng tumayo sa ating kalagitnaan. At yan ay ibibigay ng Diyos. At sasabihin niyang, sinong humipo sa akin? Pananampalataya, mga kapatid, sa gabing ito. Yan ang maitaas sa atin, mga kapatid. Dahil obligasyon ng Diyos na tuparin ang kanyang salita sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Kaya bago tayo alis, mga kapatid, as we pray, mga kapatid, hilingin niyo sa ating Panginoon kung anong pangangailangan ninyo. Diba? Sampalatayan, huwag kang magdududa kahit tuldok. Sabi doon, kung maniniwala ka lamang at sasabihin mo sa bundok na ito ay mapasugba ka sa dagat, ay mangyayari. Sabi pa nga ng prophet, alam mo, hindi mo lang napansin, pero merong little grain of sand na gumalaw na doon at ito'y magpapatuloy na gagalaw at mapapasugba doon sa dagat kung patuloy kang sasampalataya. Kaya kung meron ka ng kinonfess, patuloy mong hawakan yan, mga kapatid. Kahit pa kabaliktaran yun nakikita mo, hindi ko tinitingnan yan. Ang tinitingnan ko ay yung pangako ng Diyos. Dahil hindi tao ang nangako, kundi ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya kung meron tayong pangangailangan, kung meron tayong panalangin sa gabing ito, hilingin natin sa ating Panginoon as we pray. Maaari ko bang hilingin kayo, mga kapatid, na tumayo at manalangin tayo sa ating Panginoon? Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Amen. Ang Diyos, mga kapatid, ang mayakda sa kanyang pananampalataya na ating tinanggap. Kaya hindi maaring tanggihan ng Diyos ang kanyang sariling salita na nagsabi sa kanyang mga promisa. Let us pray. Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos na dakila sa lahat, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Jose at aming Diyos. Muli kami narito, Lord, sa gabing ito. Nagpapasalamat, Panginoon, sa mga salita po na ito, Lord, na nasa aming pong harapan. Naniniwala kami, Lord, na ito'y hindi ito aksidente, Lord, na mamabigay ang Panginoon ng mga mensaheng ito, O Diyos. Bagamat ito'y nasa anyo, Panginoon, ng napakasimpleng pagbabahagi, Panginoon. But Lord, nandun lagi, Panginoon, ang kapangyarihan sa mga simpleng bagay, Panginoon, na pinahiran ng iyong Espiritu Santo. Kaya Lord, dalangin ko po sa gabing ito, ikaw ang higit na nakakaalam, Panginoon, sa pangangailangan, Lord, ng bawat isa dito, Panginoon. Alam mo ang dahilan ng kanilang paglapit. Alam mo ang dahilan, Panginoon, ng kanilang pagpasok, Lord, sa iglesyang ito. Marahil, Lord, merong mabigat ang puso, Panginoon, sa mga oras na ito. Marahil dumadaan, Panginoon, sa sari-saring, Lord, na pagsubok, mga trials, Lord, na hindi inaasahan, Panginoon, sa buhay na ito. Marahil, Lord, kagalingan, Lord, sa isang karamdaman, Panginoon, na ipinahintulot mo, Panginoon. But Lord, naniniwala kami, ikaw ay laging tapat sa iyo, mga pangako. Na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Na kung anong ginagawa mo 2,000 years ago, Panginoon, ay ginagawa mo pa rin, Panginoon, sa aming panahon. Kaya Lord, naniniwala kami, Lord, na sa aming pananalangin, sa aming paglapit, sa aming paglalapag, Lord, ng aming kabigatan, mga inaasahan namin, Lord, sa aming buhay sa gabing ito. We pray, O God, na sa aming paghatak na may pananampalataya, hindi, Lord, sa paraan na maramdaman namin, Panginoon, sa maluwalhating bahagi, pero Lord, bayaan mo kaming makalapit, Panginoon, at mahawakan kahit yung dulo lamang ng laylayan ng damit mo, Diyos, sa gabing ito, at mailabas, Lord, ang virtue na yun, Panginoon, na kailangan namin. Na marahil, Lord, nakakaranas kami, Panginoon, ng pagkapagod, Panginoon, hindi lamang sa aming katawan, kundi sa aming spirito at kaluluwa. Nandiyan, O Diyos, ang pangako mo na bibigyan mo ng kapahingahan ng bawat isa, O Diyos, na humihingi ng kapahingahan sa iyo sa gabing ito. Kung maging ang kapayapaan, Panginoon, ay hinihingi, Lord, ng aking kapatid, O Diyos, sa gabing ito, ay ipagkaloob mo sa Kanya, Ama. Bigyan mo siya, Lord, ng pananampalataya, Panginoon, na ang lahat ng bagay ay pinaglalakip-lakip mo na gumagawa, Lord, sa kanyang buhay. Kung merong karamdaman, O Diyos, na narito tumatayo sa amin, hindi siya maaaring tumayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ang pangangailangan na yun ay binayaran mo na, Lord, sa krus ng Kalbaryo. Kaya narito kami, Panginoon, at hinihiling namin ang bawat katugunan ng mga promisang ito. Hindi sa aming sarili, hindi sa aming sariling otoridad, kundi sa otoridad ng salita ng Diyos sa aming buhay, Panginoon, ay sa pangalan ng Panginoong Hesus ay tanggapin ng bawat isa ayon sa kanilang pananampalataya. Lord, wag mong hayaan, Panginoon, na alis ang sino man dito, O Diyos, na hindi nila nakuha ang kailangan nila sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tagapagbigay gantimpala sa mga nagsisihanap sa iyo, Panginoon.
Kaya kung sila narito at humahanap sa iyo, Panginoon, sa presensya mo, sa kalooban mo, sa kung anong nais mo, Panginoon, Lord, sa kanilang buhay, magawa nilang tingnan ito na may pananampalataya, Lord, at makuha nila, Panginoon, ng hinihiling, Lord, ng kanilang puso. Lord, hindi lamang sa dakong ito, O Diyos, kundi ang mga nakikinig, Lord, pati sa live streaming na to, Ama, abutin mo sila, Lord. Hindi maikli ang kamay mo, Panginoon, upang abutin sila, Lord. Upang sila'y may panumbalik sa pananampalataya, mapanumbalik, Panginoon, sa iyong presensya, mapanumbalik, Panginoon, sa katapatan sa paglilingkod sa iyo. Kung meron man, Lord, na pusong nang lalamig sa iyo, Lord, sa oras na ito, ipanumbalik mo, Panginoon, ang init na yon, O Diyos, nang sa ganun ay makasulong, Panginoon, ng mananampalatayang yan na minsan, Panginoon, nakaramdam ng hipo mo, Panginoon. O Diyos, sipuin mo ang bawat isa, Lord. Ibigay mo sa kanila, Panginoon, ang kapahayagan na ito, Ama, na ikaw ay laging tumutugon at tumutugon, Panginoon, sa kanilang pangangailangan. Huwag mong hayaan, Lord, na makita nila, Panginoon, ang sirkumstansya ng buhay. Kundi, Lord, tingnan nila, Panginoon, ang mga dakilang bagay na minsan mo nang ginawa, Lord, sa kanilang buhay. Na sa pangalawang paggulang ng Banal na Espiritu Santo, Panginoon, hindi sila mabibigo, Panginoon, na tugunin ang kanilang pangangailangan dahil subok ka na, O Diyos, sa kanilang buhay. O Diyos, mahabag ka. Kung meron mang pumipigil sa amin, kung meron mang bagay na humahadlang, Panginoon, upang maabot ang mga bagay na ito, O Diyos, dalangin ko. Patawarin mo kami, Lord. Magawa mong ilapag, Panginoon, sa aming puso lahat ng bawat kabigatan. Lalabas kami dito, O Diyos, na ang bawat isa'y pinalaya, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu. Pinatamis, Lord, ang aming puso. Pinatamis ang aming spirito, Lord. Mapanumbalik, Panginoon, ang katamisan, Lord, sa bawat puso ng iyong mga anak. Huwag mo pong pabayaan ang sino man, Lord. Huwag mo hayaang manatili, Panginoon, ang sino man, O Diyos, sa kanyang sariling kalagayan, kundi siya'y abutin mo rin, Panginoon. Na kung ikaw mismo, Panginoon, ay inabot ka, Panginoon, ng babaeng yun na inaagasan, Lord, minsan pahipuin mo rin ang aming puso sa mga oras na ito. Na maramdaman namin, Panginoon, ang presensya mo. Maramdaman namin ang pagkilos mo. Maramdaman namin, Lord, na nandyan ka pa rin, hindi ka nagbabago, Panginoon, at tumutugon pa rin sa aming panalangin. Lord, mahabag ka, O Diyos. Mahabag ka sa aming panalangin. Lord, alam mo ang aming puso, Panginoon. Alam mo ang sulok, Lord, ng aming puso, Lord. Alam mo ang aming mga pangangailangan sa iyo sa gabing ito. At huwag mo lampasan, Lord, ng sino man. O Diyos, kung ikaw may lumalakad, Panginoon, ang iyong presensya ay lumalakad sa dakong ito, hayaan mo silang makahatak, Lord. Kahit sa dulo lang ng laylayan ng damit mo, Panginoon, hindi sila humihingi ng malaking bagay sa iyo, Ama. Alam mo ang kanilang hinihiling sa iyo, Lord. Kaya, Lord, bayaan mo, Panginoon, ang kanilang panampalataya, Panginoon, ay may honor mo, Lord. Ipagkaloob mo sa kanila, Ama. Huwag mo lampasan ng sino man, Lord. Tulungan mo, Lord, ang bawat isa. Hallelujah. Lord, sa pansamantala namin paghiwalay na ito, nawa bitbit namin ng katagumpayan, Panginoon. Hindi sa aming sarili, Lord, kundi sa katagumpayan ng salita at promisa, Lord, na binigay mo sa amin. Hindi sa aming sariling damdamin, hindi ang emosyon, Panginoon, kundi ang isang tiyak na bagay, Panginoon, na nais mo, Lord, na ang bawat anak mo ay sumampalataya, Panginoon, sa gabing ito. Kami lalabas, Lord, na tinanggal mo ang bawat kabigatan, inalis mo, Lord, ang anumang bagay na nagpapabagal sa amin, Panginoon, at patuloy kami sumuong, Panginoon, na may pananampalataya, O Diyos, hanggang sa pagpapalit po ng katawan na ito. Muli, Lord, maraming salamat. Ikaw, Panginoon, ang maluwalhati. Ikaw ang pasalamatan. Ikaw ang madakila, Lord, sa amin pong kalagitnaan. Muli, O Diyos, maraming pong salamat. Sa ilang namin binabalik ang lahat po ng papurit pasasalamat sa iyong dakila at matamis na pangalan, Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Jesus. God bless you. Ang Diyos ang mapapurihan at pasalamatan sa gabing ito. Nais ko na pong ibalik sa ating pong MC. God bless you.